Alam nyo ba mga kabarangay na ang theme song ng Barangay Love Stories na pinamagatang Ala-Ala ay nabuo noong 2001 sa collaboration namin nina Maestro Jimmy Jurado, Papa Gasti at Papa Bono? Nagsimula ito sa isang katuwaan lang. Sa tulong siyempre ng Radio GMA Vice President Sir Glenn Aliona, di sukat akalaing makikilala at mamahalin din pala ang kantang ito sa buong Pilipinas. Yaman ng ala-ala sa buhay mong taglay. Poverty is not a hindrance to success. Marahil sa iba na sagana sa buhay ay gasgas na at walang dating ang katagang ito. Pero sa mga kabarangay nating mahihirap, ito ang mga katagang pinanghahawakan nila para magtagumpay sa buhay. Ako si Papa Van. Isang kwento na naman ng pakikipagsapalaran sa buhay at pag-ibig ang hatid sa inyo ng Barangay Love Stories. Pagsikat ng araw, pag-ikot ng mundo, buhay mo'y tuloy sa pagtakbo. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot, sa ala-alay masinop na inipon. Pakinggan mo, sigaw ng iyong puso, ang diwa ay hayaang maglakbay. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng ala-ala sa buhay mong taglay. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot, sa ala-alay masinop na inipon. Pakinggan mo, sigaw ng iyong puso, ang diwa ay hayaang maglakbay. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng ala-ala sa buhay mong taglay. Lumipas man ang panahon, ala-ala ay naroon sa isip mo, sa puso mo, hanggang sa kailanman. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng ala-ala sa buhay mong taglay.
Dear Papa Van, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Gray, Tubong Isabela. Anak ako sa pagkadalaga ng aking ina na noon ay 16 years old pa lamang. Pareho silang menor de edad ng tatay kaya ang pagsasama nila ay nauwi sa hiwalayan. Lagi daw kasi siyang sinasaktan noon ng aking ama. Kahit buntis pa siya. Kaya linayasan niya ito. Kung saan-saan napadpad si mama. Hindi niya kasi magawang umuwi sa mga magulang niya dahil natatakot na masisi sa kapusukan niya. Sa pagpapalaboy-laboy ni mama ay nakilala niya sa isang kantina si Nanay Eva. Si Nanay Eva ang nagbigay sa kanya ng tulong, pinakain, binihisan at binigyan ng tulugan. Napakabata pa niya sa murang edad na 16 para magbuntis at wala pang kamuwang-muwang sa buhay. Kaya nung may silang niya ako ay iniwan na lamang niya ako kay Nanay Eva at sa asawa nitong si Tatay Tony. Nangako si Mama na babalikan niya ako kapag naayos na niya ang buhay niya at may kakayahan ng buhayin ako. Kinupkup ako ni Nanay Eva at Tatay Tony. Noong mga panahong iyon ay 5 taon na silang nagsasama pero wala pa silang anak. Pareho na silang 40 anyos na noon at nawawala na ng pag-asang magkaanak pa kaya blessing sa kanila ang pagdating ko. Binuhusan nila ako ng pag-aaruga at pagmamahal tulad ng isang tunay na mga magulang. 3 taon nila akong inalagaan nung mabiyayaan sila ng anak na babae, si Eden. Bagamat ramdam kong mahal ako ni Nanay Eva at Tatay Tony, nakakaramdam pa rin ako ng lungkot kapag nakikita ko ang kaibhan ng pagmamahal nila sa kanilang totoong anak. Naiinggit ako kapag nakikita kong kinakanlong nila si Eden na sa tanang buhay ko ay hindi ko naranasan. Sa mga ganoong pagkakataon ay nangangarap akong sana'y mayroon din akong tunay na mga magulang. Nagpapasalamat na lang ako dahil may mga taong bumubuhay sa akin. Kung tutusin ay malaki akong pabigat sa kanila. Kakarampot lang kasi ang kinikita nila pareho sa trabaho. Si Nanay Eva ay nagtatrabaho bilang cook sa isang karinderya. Samantalang si Tatay Tony naman ay isang construction worker. Dugo at pawis ang puhunan nila sa kakapiranggot na kita para lang mabuhay kami. Kapag ganong nakikita ko silang pagod ay nangangarap ako na isang araw maiaahon ko sila sa kahirapan. Para makabawi sa sakripisyo nila sa akin, tinutukan ko ang aking pag-aaral. Dahil doon ay naging consistent top 1 ako sa klase from grade 1 at nagtapos bilang valedictorian. Dahil doon ay lubos akong ipinagmalaki ni nanay at tatay. Kanino pa ba namang magmamanay ang batang yan, kumare, kundi sa akin? Hindi ba anak? Pagmamayabang ni nanay. Teka, sino bang nagtuturo sa'yo ng mga assignments at lessons mo? Hindi ba't ang tatay? Sabad naman ni tatay matapos na magsabit sa akin ng medalya sa aking pagtatapos. Napakasarap sa pakiramdam ng ganun, Papa Van. Nakatataba ng puso ang mga papuri. Nakatulong ito para lalong maboost ang aking moral at lalo pang magsumikap sa pag-aaral. Pero malabo atang mangyari yon dahil nakikinita ko nang magkakaroon ng problemang pinansyal. Sa bayan pa kasi ang eskwelahan ng sekundarya kaya
Kailangan pang mag-boarding house doon. Dagdag pahirap yun kina nanay at tatay. Sa gulang na 13 ay maaga kong naranasan ang hagupit ng pagiging mahirap. Kahit patpati ng katawan, napasabak ako sa pagiging construction worker kahit kasagsagan ng sikat ng araw ay hindi alintana ng aking murang katawan para lang kumita. Bagamat hirap ay pinili kong maging matatag. Kailangan kong gawin yun para makaipon sa aking pag-aaral. Ayokong habang buhay akong nakasadlak sa kahirapan. Naisip kong gumaya sa ibang kaedad ko na karamihan ay nakipagsapalaran sa syudad. Pero sabi ni Nanay Eva, napakabata ko pa para makipagsapalaran doon. Isa pa, ano naman ang makukuhang trabaho ng isang katulad ko, kundi kargador o construction worker pa rin. Patapos na noon ng summer break at nawawalan na ako ng pag-asa pang makapagpatuloy ng pag-aaral. Isang araw, pista sa barangay namin nung mabanggit ang aming chairman na may naghahanap ng houseboy. Ako anya ang unang naisip niya dahil alam niyang mapagkakatiwalaan niya ako. Nung may pakilala ako ni Kapitan na hindi na nag-atubili si Sir Ding na tanggapin ako. Simple lang naman ang trabaho ko sa malaking bahay, Papa Van. Kailangan ko lang i-guide ang nanay ni Sir Ding na si Lola Terry. Lagi kasing wala sa bahay si Sir Ding dahil isa siyang arkitekto. Lagi siyang may project sa malalayong lugar. Mahina na noon si Lola Terry dahil sa katandaan. Idagdag mo pa na may sakit siya sa puso. Ipaghahanda ko siya sa lahat ng kanyang pangangailangan at kapag tapos na ang lahat ng iuutos niya ay tatambay lang ako sa isang sulok. Madaling trabaho. Ngunit nakakabagot lalo na sa tulad kong nagbibinata na. Mabuti na lang at napakabait ni Lola Terry. Kaya naman nagtagal ako sa kanila. 2 taon na akong nanunungkulan sa kanila nung kausapin ako ni Lola Terry tungkol sa pamilya ko. Wala akong itinago sa kanya, Papa Van. Sinabi ko lahat. Na ako'y isang ampon lamang dahil iniwan ako ng aking ina matapos niya akong iluwal. Nasabi ko rin sa kanya na ako'y nagtapos bilang valedictorian sa elementarya. Ngunit hindi makakapagpatuloy sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Sayang naman kung di ka makakapagtapos niyan, komento ni Lola Terry. Kaya nga po Pero hindi naman ako nawawalan ng pag-asa, sagot ko. Gusto mo bang bumalik sa pag-aaral? Hayaan mo,
kakausapin ko si Sermo. Sabi niya, "Opo, gustong-gusto ko po, Lola." Masigla akong sagot. Halos maiyak ako sa labis na kaligayahan nung mga sandaling yun, Papa Van. Hinagabihan ay kinausap nga ni Lola Terry si Sir Ding, na nung una ay hindi sumang-ayon. Kinuha daw ako ni Sir Ding para may umaalalay sa kanya pero nangatwiran si Lola Terry. Hindi ko naman hiniling na bigyan mo ako ng alalay. Kaya ko pa naman ang sarili ko. Ikaw lang itong mapilit. Katwiran niya kaya walang nagawa si Sir Ding noon kundi ang sumang-ayon. Naiintindihan ko naman si Sir Ding dahil siyempre ang unang concern niya ay ang kapakanan ng kanyang ina. Mabuti na lamang at napapayag din siya ni Lola Terry. Malapit lang sa bahay na pinaglilingkuran ko ang eskwelahan kaya madali lang sa akin ang lahat. Kapag wala naman ako sa bahay ay humahalili naman sa aking responsibilidad si Manang May na kasambahay din. Pinag-enroll nga ako ni Sir Ding sa isang private school. Pangmayaman kung tutuusin pero mas maigi daw yun para makakauwi ako agad kapag may emergency. Ang setup namin ay gigising ako ng maaga para tapusin ang mga gawaing bahay. Pagkatapos naman ng klase ay uuwi ako kaagad. Masayang masaya ako noon, Papa Van. Nangako ako sa mga amo ko na gagawin ko ang lahat para masuklian ko ang kanilang kabaitan. Dahil valedictorian nga ako nung mag-graduate ng elementarya, napabilang ako sa Section 1 na binubuo ng mga honor pupils galing sa iba't ibang elementary schools na nasasakupan ng aming bayan. 15 anyos na ako nung mag-high school. Mas matanda ako ng 2 taon sa mga classmates ko dahil 2 taon din akong tumigil. Unang araw ng school, isa-isa kaming pinatayo sa unahan para magpakilala. Pagkatapos naming magpakilala isa-isa ay sakto namang pasok ng isang babae sa pinto. Napalingon sa kanya ang advisor namin bago nagsalita. "Oh, Jenny, before taking your seat, please introduce yourself to your new classmates." Ang bungad sa kanya ng aming teacher. Napatitig ako kay Jenny noon habang nagsasalita siya sa harap. Di ko may paliwanag pero pakiramdam ko biglang nagkaroon ng kulay ang mundo ko habang nakatitig sa kanyang maamong mukha. Para bang nasa gyera ako at hindi nagtagal ay tinamaan ako. Sapul sa aking puso. Simple lang ang ganda ni Jenny, Papa Van. Pero hindi siya nakakasawang titigan. Malulusog ang kanyang mga pisngi na namumula-mula. Medyo chubby dahil mayroon pang baby fats. Pero hindi yon nakabawas sa kanyang angking kagandahan. Ang tingin ko sa kanya ay isang diwata, kalintulad sa mga nababasa ko sa mga kwento sa ibang dimensyon ng mundo. Unang araw pa lamang ng klase pero pakiramdam ko magiging masaya na ang buong taon ko dahil kay Jenny. Ang unang babaeng nagpatibok ng aking puso. Hanggang sa pagtulog ay si Jenny ang laman ng isip ko. Malimit ko din siyang mapanaginipan. Sa mga panaginip ko, siya ang aking reyna. At ako naman ang kanyang hari. At doon sa aming kaharian ay punong-puno ng pagmamahalan. Lumipas man ng panahon, Ala-ala ay naroon sa isip mo, sa puso mo, hanggang
Alam niyo ba mga kabarangay na ang rap version ng Barangay Love Story theme na Ala-Ala ay isa na namang collaboration namin ni Maestro Jimmy Jurado kasama ang isa sa mga matitinding local rap artist ng Cagayan Valley, Ricky Guim. Ilalagay, ilalahat, ilalapat sa sulat. Baka sakaling mabawasan aking dinarana. At Boy Tumaliwan ng Kana in saxophone. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unti kong nakilala ang pagkatao ni Jenny. At hindi ko maiwasang makaramdam ng inferiority complex. Hindi lamang siya maganda, Papa Van. Napakatalino din niya. Sa katunayan, tulad ko ay valedictorian din siya sa eskwelahang pinanggalingan niya. Hindi lamang yun dahil napakayaman din ng pamilyang pinanggalingan ni Jenny. Isa sila sa pinakamayaman sa aming bayan. Buy and sell ng mais at palay ang negosyo ng kanyang mga magulang. Dahil doon ay nanlumo ako, Papa Van. Nanliliit sa aking sarili. Naalala ko ang estado ko sa buhay. Ang pagiging houseboy ko at higit sa lahat, ang pagiging ampon ko. Pilit kong binaliwala ang pagtingin ko kay Jenny. Sinabi ko sa sarili kong walang patutunguhan ang nararamdaman ko sa kanya dahil hindi kami magkauri. Likas akong mahihain, Papa Van, kaya hindi ako nagkaroon ng maraming kaibigan. Pagkatapos ng klase ay diretso uwi na ako. Gagawin ang obligasyon ko sa bahay at pagkatapos noon ay aasikasuhin ko ang aking mga aralin. Ginawa kong lahat ng makakaya ko, Papa Van. Nag-focus ako sa klase. Nagbunga naman yon dahil halos sa lahat ng subjects, nangunguna ang pangalan ko sa bulletin board. Pumapangalawa naman si Jenny. Ang pagiging top ko sa klase ang nagbigay daan para mapansin ako di lamang ng mga teachers kundi pati na rin ng aking mga classmates. Bagay na nagpataas ng confidence level ko kahit papaano. Gusto sana naming maging kaibigan mo, Gray, para naman maimpluwensyahan mo kami na maging masipag na estudyante. Kinikilig na sabi ni Michelle na kaklase ko at balitang may gusto sa akin. Hindi naman sa pagmamayabang, Papa Van. Bukod sa aking talino ay may angkin din naman akong kagapuhan. Kahit hindi maporma ay masasabing isa ako sa pinakamatikas sa klase. Moreno, tamang tangkad, at may magandang pangangatawan. Oo naman. Walang problema sa akin yun, sagot ko kay Michelle. Talaga? Thank you ah. Ang bait mo naman, Gray, ani Michelle. Ngumiti lang ako. Mula noon ay nagkaroon na ako ng mga kaibigan. Pinakamalapit sa akin ay si Bert na best friend ko. Madali lang kasing pakisamahan si Bert dahil tulad ko, anak mahirap din siya. Student age siya sa eskwelahan. Kay Bert ko lang nasabi ang pagtingin ko kay Jenny na hanggang noon ay hindi ko pa kayang kausapin. Pagdating kasi sa kanya, Papa Van, ay natatameme ako. Umiibig na ako sa kanya noon at gusto ko nang ligawan pero hindi ko magawa dahil sa natatakot akong masaktan. Nagkasya na lamang akong pasulyap-sulyap sa kanya. Minsan, napahiya pa ako nang sitahin ng aming guro. Gray, kanina pa ako nagsasalita dito pero kay Jenny ka nakatingin. Taas kilay na sabi niya. Uy, type mo si Jenny ano? Halata namang panay panakaw ang sulyap mo sa kanya eh. Tukso sa akin ni Harold na katabi ko.
Lahat nagtawanan maliban lamang sa aming dalawa ni Jenny na parehong namula sa hiya. Hindi ko alam ang gagawin ko noon, Papa Van. Hanggat maaari kasi ay ayaw kong malaman ni Jenny ang pagtangi ko sa kanya. Dahil alam kong wala naman siyang pakialam sa nararamdaman ko. Sino ba naman ako? Isang dakilang dukha. Samantalang siya, isang prinsesa. Yaman ng alaala sa buhay mong taglay. Tatlo kaming nagpapatagisan sa classroom. Kabilang sa may matataas na grades ay si Manuel. Pero mas nangingibabaw ang rivalry namin ni Jenny dahil konting-konti lang ang gap namin sa mga subjects namin. Pero nung nagtapos na kami ay si Jenny ang nagawaran ng most outstanding student. Sunod ako sa kanya. Natalo kasi ako sa extracurricular activities dahil ni isa, wala akong sinalihan. Pagkatapos ng klase ay kailangan ko nang umuwi sa bahay. Noong summer vacation ay nag-focus na ako sa tungkulin ko sa bahay. Kailangan kong bumawi para ganahan silang pag-aralin ako. Pero kailanman ay hindi nawala sa isip ko si Jenny. Araw-araw ko siyang namimiss. Pinanabikan ko ang araw na muli kaming magkita. Kapag ganong napapangiti ako ay napapansin ako ni Lola Terry. Sino bang iniisip mo? At pangiti-ngiti ka dyan? Wala, Lola. May naalala lang ako bigla. Nako, umiibig ka na ata, Gray. Halata sa kilos mo eh. Hindi rin naman niya ako magugustuhan yun, Lola. Dahil langit siya, lupa ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Dahil yung kabutihan mo bilang tao ay sapat na para mahalin ka. Maswerte ang babaeng mapipili mo, ihaw. Ganun lagi sa akin si Lola Terry. Lagi niyang pinapataas ang moral ko kaya naman kahit hindi ko siya kaano-ano ay napamahal na ako sa kanya. Sa katunayan, Papa Van, tinuturing ko na siyang totoong lola. Lumipas pa ang mga araw, patapos na noon ang bakasyon. Napag-usapan na rin namin ni Sir Ding na itutuloy ko ang pag-aaral basta hindi ko pababayaan ang trabaho ko. Pero bago dumating ang araw ng enrollment ay may pangyayaring lubos kong ikinalungkot. Tanghalian noon, at kapag ganoong kakain na ang pamilya ay kasama kami ni Manang May sa hapagkainan. Matapos naming inihanda ang mesa ay inutusan ako ni Sir Ding na tawagin na si Lola Terry sa kanyang silid tulugan. Agad naman akong tumalima noon pero bago pa ako makalapit sa pintuan ng kwarto niya ay nakarinig kami ng malakas na kalabog ng isang tila bumagsak na malaking bagay. Napatakbo kami noon ni Sir Ding at laking gulat namin nung makita namin si Lola Terry. Nakahandusay sa sahig. Mama! Mama, gumising ka! Sigaw ni Sir Ding habang yakap-yakap niya si Lola Terry. Mahina ang puso niya, sir. Dalhin na natin siya sa ospital. Nahintatakutang sabi ko, kunin mo ang susi ng kotse, bilis! Utos ni Sir Ding. Nagmadali naman akong pumanhik sa kanyang kwarto para kunin ang susi. Pinagtulungan naming buhatin si Lola Terry papasok ng sasakyan. Habang daan na hindi ko mapigilang umiyak.
Parang hindi ko kakayanin na may mangyaring masama sa matanda. Sa loob ng higit 3 taong panunungkulan ko sa kanila ay napamahal na siya sa akin. Mabilis kaming nakarating sa ospital, Papa Van. Agad sinuri ng mga doktor si Lola sa emergency room. Ngunit makaraan lang ng ilang minuto ay tumigil na ang pagtibok ng kanyang puso. Dead on arrival, deklara ng doktor. Hindi pwede. I-revive niyo siya. Hagulgol ni Sir Ding. Ginawa na namin ang lahat pero hindi na kinaya ng kanyang puso. I'm very sorry. Malungkot na saad ng doktor na tumapik sa balikat ni Sir Ding. Hindi ko rin mapigilang umiyak noon, Papa Van. Masakit sa akin ang pagkamatay ni Lola Terry. Ang taong naniwala sa kakayahan ko. Ang taong nagparamdam sa akin ng pagmamahal ng isang lola. Give me life, give me your heart and your shoulder when I needed to cry. You give me hope when all my hope is gone. Wings so my dreams can fly. And I haven't told you enough, haven't been good enough, making you see my love for you will live in my heart until eternity's through. I see your smile in the eyes of my child. I am who I am. Mama, thanks to you. You gave me your word, gave me your voice, gave me your everything, each breath of your life. And you believe when I can't remember how. You teach my faith to survive. And I never can do enough, never thank you enough for all that you are. My love for you will live in my heart. Matapos ang libing ay kinausap ako ni Sir Ding. Ang sabi niya ay mananatili ako sa bahay niya kapalit ng pagpapaaral niya sa akin. Panatilihin ko lamang daw na malinis at maayos lagi ang bahay dahil yun ang gusto ni Lola Terry. Si Manang May noon ang nawalan ng trabaho. Naawa ako sa kanya pero wala akong magagawa. Tulad ng dati, ay laging wala si Sir Ding kaya ako lang ang naiiwan sa bahay. Nag-enroll nga ako ng 2nd year, Papa Van. Ang kaibahan lang noon ay hawak ko na ang oras ko lalo na kapag wala si Sir Ding. Naging mas exciting ang mga sumunod na araw ko. Nagagawa ko na kasing makisalamuha noon sa mga kaklase ko. Tumaas na din noon ang self-confidence ko dahil maporma na ako. Lahat kasi ng napagluma ang damit ni Sir Ding ay sa akin napupunta.
Nakakasali na rin ako sa halos lahat ng extracurricular activities. Lalong naging malakas ang rivalry namin ni Jenny. Noong election of officer sa buong sophomore ay siya ang nanalong president. At ako naman ang vice president. Masayang masaya ako noon dahil lagi kaming nag-uusap tungkol sa aming projects. Gagawa tayo ng bulletin board, Gray. Doon natin ilalagay ang mga reminders sa kapwa nating estudyante. Ako nang bahala sa budget and design. Sabi niya na minsang pinag-uusapan namin ang tungkol sa projects ng student leaders. Sige, kailan natin sisimulan? Sagot ko. Sa weekend, gusto ko sana sa bahay na lang para mas makapag-focus tayo, sabi niya. Sigurado ka? Baka naman magalit parents mo kapag nagpupunta ka ng mga kaklase mo doon, sabi ko. Hindi sila magagalit. Tsaka ikaw lang ang pupunta doon para hindi magulo, sagot niya. Ako lang? Gulat kong tanong. Oo, ikaw lang. 8 a.m. sa bahay. Asahan kita. Sige, may gagawin pa ako, sagot niya bago niya ako iniwan. Naiwan akong tulala. Hindi ko lubos maisip na iniimbita ako ni Jenny sa bahay nila. Hanep tol, ini-invite ka niya sa kanila. Ipapakilala ka na sa soon-to-be in-laws mo. Kantyaw sa akin ni Bert na bigla na lang sumulpot sa harap ko. Kung ano-ano na naman ang sinasabi mo eh. May gagawin lang kaming project, sagot ko. Umiiling-iling si Bert sabay akbay sa akin. Kung ako sa'yo, magtatapat na ako. Bago mahuli ang lahat. Parang type ka din naman niya eh, sulsol ni Bert. Ako? Patitipuhan ni Jenny? Malabo ata tol, sagot ko. Lagi kong nakikitang nakatitig sa'yo eh. Baka naman hinihintay lang niyang magtapat ka, sabi niya. Umismid lang ako. Alam ko kasi Papa Van na malabo ang sinasabi ng kaibigan ko. Mabuti pa sa loto. Alam niyo ba mga kabarangay na ang rap version ng Barangay Love Story theme na Ala-Ala ay isa na namang collaboration namin ni Maestro Jimmy Jurado kasama ang isa sa mga matitinding local rap artist ng Cagayan Valley, Ricky Guim. Ilalagay, ilalahad, ilalapat sa sulat. Baka sakaling mabawasan aking dinarana. At Boy Tumaliwan ng Kana in saxophone. Araw ng Sabado. Wala noon si Sir Ding dahil may project siya out of town. Alas 6 pa lang ng umaga ay naligo na ako. Pinili ko ang pinakamagandang damit ko. Nagwisik-wisik din ako ng kolon na binili ko mula sa allowance na binibigay ni Sir Ding. Halos 2 oras ako noon sa harap ng salamin. Maayos na noon ang itsura ko pero kitang-kita pa rin sa mukha ko ang kaba. Kaya ko to. Just be yourself, Gray, sabi ko sa sarili ko. Ilang ikot pa sa salamin ang ginawa ko bago ako tuluyang lumakad papunta sa bahay ni na Jenny. May kalayuan sa bahay ng amo ko ang tirahan ni na Jenny. Sumakay ako noon ng tricycle. Makalipas ang 30 minuto ay nakatayo na ako sa harap ng gate nila. Inayos ko pa ang buhok ko at damit ko bago ko pinindot ang doorbell nila. Isang matandang babae ang namataan kong palapit sa gate. Magandang umaga po. Nandyan po ba si Jenny? Kaklase niya po ako. Ako po si Gray. Nahihiyang sabi ko. Ikaw ba yung bisita ni Jenny? Halika, tuloy ka. Sabi niya bago niya ako pagbuksan ng gate.
Namangha ako sa laki ng bahay ni na Jenny. Sa pathway pa lang ay kitang-kita na ang karangyaan. Maganda ang landscaping at sa bandang gilid ng lawn ay isang kalakihang swimming pool. Lalo akong napawaw nung makapasok kami sa loob ng bahay. Naggagandahang muebles ang nakalagay sa iba't ibang bahagi ng bahay at kumikinang ang marmol sa sahig. "Maupo ka muna. Tawagin ko si Jenny," sabi ng matanda na iginiya ako paupo sa sofa. Habang nakaupo ay inililibot ko ang mga mata ko sa paligid. Walang duda, Papa Van. Napakayaman ng pamilya ni Jenny. Ang tingin ko noon sa paligid ay perpekto. Hanggang dumapo ang mga mata ko sa totoong deskripsyon ng ganda. Si Jenny. Pababa siya noon ng hagdan. Di ko noon mapigilan ang mapawaw sa itsura niya. Para siyang diwatang naglalakad pababa ng hagdan. Nakasuot siya noon ng bulaklaking shorts at bulaklaking bestida. "Hi Gray, buti naman nakapunta ka," bati niya sa akin. Hindi agad ako nakasagot noon. Titig na titig pa rin ako sa mukha niya. "Uy, kinakausap kita," untag niya sa akin. "Ha? Gagawa tayo ng bulletin board, di ba?" Nabubulol na sagot ko. "Yeah, halika sa taas." "Actually, nasimulan ko na," sagot niya. Nagpatiuna siya sa pagpanhik ng hagdan. Kahit atubili ay sumunod ako paakyat. Hindi lamang ako mapakali noon dahil di maiwasang masilipan ko si Jenny. May kaiksihan kasi ang suot niyang bestida, Papa Van. Idagdag mo pa na manipis lamang yon. Bawat hakbang na ginagawa niya ay siya namang puwersa ng hangin. Halos lumuwa ang mga mata ko noon sa pagkatitig sa mapuputing hita ni Jenny. Di ko mapigilan ng mapalunok sa kagandahan ng tanawin sa aking harapan, Papa Van. Napapakagat labi pa ako. Nasa ganoong akto ako nung biglang lumingon si Jenny. "Kung may maisasuggest ka para sa ikagaganda ng project, feel free to tell me, okay?" sabi niya. Muntik pa akong madapa noon sa gulat. Oo, sige. Nauutal na sagot ko. Nice girl, pretty as you are, you make my heart beat strong. No one else makes me feel this way. Girl, you're the only one for me. Now I know what it takes to you. If only I can steal a bright light, night and day, sitting next to you. Oh, baby, can't you see? I never thought I could see someone to love and put their arms around me. I should have known from the start the love that's meant for you and me is grown forever. Nice girl, can you hear me say, it's only in my dreams, lying here
your name. Oh, baby, can't you hear? I never thought I could see someone to love and put their arms around me. I should have known from the start the love that's meant for you and me is grown forever. I never thought I could see someone to love and put their arms around me. I should have known from the start the love that's meant for you and me is grown forever. Napakasaya ko noon, Papa Van. Doon ko napatunayan kahit napakayaman ni na Jenny ay napaka-humble pa rin niya. Nakilala ko din noon ang mami niya. Katulad ni Jenny ay napakaganda rin nito at napakabait. Akala ko yun na ang simula ng pagiging malapit namin sa isa't isa ni Jenny, Papa Van. Pero nagkamali pala ako dahil nanatiling casual lang ang pagkakaibigan namin ni Jenny. Tsaka lang niya ako kakausapin kapag may project kami sa school. Sa paglipas ng taon, senior year na kami noon, naging mas kaakit-akit pa si Jenny. Marami ang kagaya kong gustong manligaw sa kanya pero tulad ko, intimidated din sila. Kaya tulad ko, ay nagkasya na lamang sa pagtitig. May isa lang na sadyang malakas ang loob na manligaw kay Jenny. Si Joseph. Gwapo si Joseph at tulad ni Jenny, mayaman din ang pamilyang kinabibilangan nito. Nawawalan na ako ng pag-asa noon lalo na nung napapansin kong naging malapit sila sa isa't isa ni Jenny. Ayan na yung sinasabi ko dati, Tol. Mauunahan ka na niyan. Tukso sa akin ni Bert. Hayaan mo na, Tol. Wala akong laban dyan kay Joseph. Tatanggapin ko na lang na di ako karapat-dapat kay Jenny. Malungkot na sagot ko habang nakatingin kay Jenny at Joseph na nag-uusap sa kantin. Di mo pa nasusubukan, umaatras ka na. Ang labo mo, Tol. Halos 4 na taon mo nang pinapantasya yang si Jenny. Paano aangat ang love story mo kung takot ang paiiralin mo? Pangungulit ni Bert. Umiling lang ako. Oo nga't 4 na taon na akong umiibig noon kay Jenny. Pero hindi ko pa rin magawang magtapat. Dahil sa loob ng 4 na taon na yon, nanatiling malayo ang agwat naming dalawa. Wala akong may pagmamalaki sa kanya, Papa Van. Masakit sa akin na bitawan na lamang basta-basta ang pag-ibig ko kay Jenny pero yun ang dinidikta ng pagkakataon. Kahit napapansin ng lahat ang closeness ni na Joseph at Jenny ay wala namang nagko-confirm na sila na. Dahil doon ay muli akong naniwala na may pag-asa ko kay Jenny. Bago ang graduation ay nagyaya mga kaklase ko na mag-picnic sa isang resort. Mag-overnight daw kami. Dahil wala na naman noon si Sir Ding ay sumama ako. Halos lahat kaming magkakaklase ay sumama noon. Napakasaya ko noon, Papa Van, dahil sumama din si Jenny. Napag-usapan namin ni Bert na sa gabing yun ako magtatapat kay Jenny. Hapon na noong magkita-kita kami sa resort kaya diretso kain na ang ginawa namin. Isang kaklase namin ang nagdala ng alak. Sakto, Tol. Para mas matapang kang kausapin si Jenny mamaya.
Bulong sa akin ni Bert. Sumang-ayon naman ako. Nakakailang shot pa lang ako ay tamado na ako. Hindi kasi ako sanay sa brand na ininom namin. Masyadong matapang. Kapag kasi umiinom ako ay beer lang. Sinasabayan ko lang si Sir Ding kapag ganong umuuwi siya. Wala noon si Jenny sa grupo. Marahil ay kasama niya ang iba pa naming kaklaseng babae. Nang maubos namin ang alak ay nagyaya sila na mag-swimming para mawala ang hilo dulot ng alak. Sabay-sabay nga kaming naligo sa malaking swimming pool ng Resort Papa Van. Hindi lamang ako mapakali noon dahil di ko maiwasang mapatitig sa katawan ni Jenny na noon ay naglulunoy sa swimming pool. Napakaganda kasi ng hubog nito. Nahihiya ako sa sarili ko noon dahil nakaramdam ako ng kakaibang pagnanasa para sa kanya. Nakasuot siya noon ng maiksing shorts na cotton at spaghetti strap. Lahat ng lalaking makakakita sa kanya ay mapapatitig. Lalo akong nakaramdam ng pag-init noong lumungoy siya na tila isang sirena. Maya-maya ay umahon siya at naupo sa gilid ng pool. Basang-basa siya noon. Dahil doon ay bumakat ang maselang bahagi ng kanyang katawan. Lalo akong nakaramdam ng pag-init, Papa Van. Nag-alburuto ang pagkalalaki ko sa ilalim ng tubig. Mabuti na lamang at hindi gaanong malakas ang liwanag ng mga bombilya na nakapaligid sa pool. Alam nyo ba mga kabarangay na ang may emosyong lyrics ng Barangay Love Story theme ay mula mismo sa creator ng programang ito na pinagkakautangan ng Barangay 89.3 Tuguegarao City ng malaking utang na loob. Siya ay walang iba kundi si Ginoong Virgilio Oralio na mas kilala bilang Papa Bono. Halakhak at tiyak, ligaya at lungkot, sa alaalay masinop na inipon. Huminga ako ng malalim. Inilayo ko muna ang tingin ko noon kay Jenny. Noong bumuti ng lagay ko ay umahon ako sa swimming pool. Naglakad-lakad muna ako noon sa paligid ng resort. Noong may makita akong bench sa madilim na bahagi ng resort ay humiga ako doon. Nakatingin lang ako sa kalangitan kung saan may ilang bituin na nagbibigay ng liwanag. Nasa ganoon akong sitwasyon noong makarinig ako ng hagikgik ng isang babae. Hindi ko muna yon pinansin pero sunod namang narinig ko ang tawa ng isang lalaki. Mahuli tayo dito. Bumalik na lang tayo doon. Narinig kong sabi ng boses babae. Busy yung mga yon. Hindi nila tayo makikita. Sagot naman ng lalaki. Na-curious ako sa mga nagmamay-ari ng boses na yon, Papa Van, kaya dahan-dahan akong bumangon. 2 tao, isang babae at isang lalaki. Hindi ko lamang sila namukhaan dahil madilim sa bahaging kinauupuan nila. Napakaganda nilang pagmasdan sa itsura nila, Papa Van. Nakahiga ang lalaki sa hita ng babae. Hinahaplos ng babae ang buhok ng lalaki habang sila'y masayang nagkukwentuhan. Paminsan ay panakaw na hinahalikan ng lalaki sa labi ang babae. Ang babae naman ay kunwaring galit. Hahampasin ng mahina ang lalaki sa dibdib. Inggit na inggit ako noon, Papa Van.
Naisip ko, paano kaya kung ganun kami ni Jenny? Doon ko naalala ang balak kong pagtatapat sa kanya. Agad akong kumilos pabalik sa swimming pool. Pabalik sa swimming pool ay kailangan kong dumaan malapit sa kinauupuan ng magnobyo. Binilisan ko na lamang ang paglalakad para hindi nila ako mapansin. Pero saktong nasa tapat nila ako nung bumalikwas ang lalaki. Marahil ay nagulat sa biglang pagsulpot ko. Sumenyas pa ako sa aktong humihingi ng pasensya pero nagulat ako nung mamukhaan ko ang lalaki. Si Joseph. At kasama niya ang pinakamamahal kong si Jenny. Ikaw pala tol, kala ko kung sino na, sambit niya. Pasensya na kayo ha. Nagpahangin lang. Di ko naman alam na nandyan pala kayo. Sagot ko sa garalgal na tinig. Okay lang. Sana atin-atin lang to. Pakiusap ni Joseph. Oo naman, walang problema. Sagot ko bago ako muling nagpaalam. Isang hakbang pa lamang ang nagawa ko, Papa Van, ay tumulo na ang luha ko. Hindi ko alam kung saan pupunta noon. Gusto kong magpakalayo-layo. Kung pwede na nga lang maglaho na parang bula. Ginawa ko na. Ayaw kong makita ako ng mga kaklase ko sa ganoong sitwasyon kaya noong makuha ko ang mga gamit ko hindi na ako nagpaalam. Naghihintay na lamang ako noon ng sasakyan sa gate ng resort nung may tumawag sa pangalan ko. Si Bert. Uy! Saan ka pupunta? Ba't di ka man lang nagpasabi? Pangungulit niya. Naka-boxer shorts pa lamang siya noon pero buhat-buhat niya mga gamit niya. Gusto ko nang mapag-isa tol. Uwi muna ako, sagot ko. Drama mo naman tol, samahan na kita. Naiingayan ako dun, puro sila pasosyal, sabi niya. Wala na akong nagawa nung sumakay si Bert sa tricycle na sinakyan ko. Sa tricycle na lang din niya sinuot ang mga damit niya. Saan tayo? Pangungulit niya. Di ko alam. Kahit saan, sagot ko. Kinausap ni Bert noon ang tricycle driver. Bumaba kami sa harap ng isang videoke bar. Ako nang bahala tol. Kasasahod ko lang, sabi ni Bert. Nag-order siya ng isang bucket ng beer. Nakakadalawa na kami nung usisahin ako ni Bert tungkol sa problema ko. Lumuluha pa ako nung ikwento ko sa kanya ang nalaman ko. Damang-dama ako noon ng sakit sa puso ko, Papa Van. Hayaan mo na yun, tol. Marami pang babae dyan. Tsaka marami pa tayong pangarap. Sagabal lang ang mga babaeng yan. Pampalubag loob niya sa akin. Magkantahan na lang tayo. Pang-iiba niya sa usapan sabay hiram ng songbook sa waiter. Alam kong gusto lang akong pasayahin ni Bert noon pero lalo lang akong naiyak nung kantahin niya ang awiting Alone. I hear the ticking of the clock. Madaling araw na nung makauwi kami ni Bert. Nagpasalamat ako sa kanya bago kami naghiwalay. Binubuksan ko na ang gate ng bahay nung mapansin kong nakailaw sa sala. Kinabahan ako noon dahil inakala kong napasok na kami ng magnanakaw. Patakbo akong lumapit sa bahay at agad kong binuksan ang main door. Nung bumukas ang pinto ay nagulat ako sa lalaking nakaupo sa sofa. Saan ka galing? Galit na tanong ni Sir Ding. Hindi ako agad nakapagsalita. Hindi ko akalain na madadatnan ko siya sa bahay. Pinagkatiwalaan kita, Gray. Akala ko binabantayan mo ang bahay. Yun pala, gumigimik ka. Sigaw niya. Nagkayayaan lang po ang barkada. Nakayukong sagot ko.
At nakikipagbarkada ka na pala ngayon? Akala ko matino ka. Kung nabubuhay lang si mama ngayon, pagsisisihan niya ang pagpapaaral sa'yo, sabi niya. Sorry po sir, hindi na po mauulit. Paumanhin ko. Talagang hindi na mauulit dahil bukas na bukas din, aalis ka na sa pamamahay ko, sabi niya. Naiyak ako noon, Papa Van. Hindi ko alam kung paano ko ipagtatanggol ang sarili ko dahil guilty ako sa paratang ni Sir Ding. Masyado kasi akong naging relax. Hindi ko akalaing mapapahamak ako sa kapusukan ko. Siguraduhin mong nakaalis ka na paggising ko mamaya. Pahabol niya sabay talikod paakyat ng hagdan. Hindi na ako nakapagsalita noon, Papa Van. Noon ko lang nakitang nagalit ng ganon si Sir Ding. Hiyang-hiya ako sa kanya noon. Kaya agad akong nag-impake ng mga gamit ko. Sinunod ko ang sinabi niyang ayaw niya akong makita paggising niya. Bago ako umalis sa bahay na tinirhan ko ng 6 na taon ay nag-iwan ako ng sulat pasasalamat kay Sir Ding. Sising-sisi ako noon, Papa Van. Kung sana'y inisip ko ang mga prioridad ko sa buhay, hindi sana mangyayari sa akin ang lahat ng to. Wala akong mapuntahan noon, Papa Van, kaya umuwi na lamang ako ng bahay. Nagulat sina nanay at tatay nung dumating ako. Ipinaliwanag ko sa kanila ang nangyari. Paano na ngayon ang pag-aaral mo? Nag-aalalang sabi ni nanay. Tapos naman na po ang final exam. Graduation na lamang po ang hinihintay namin. Sagot ko. Sabado noon, Papa Van. Miyerkules ang graduation namin. Bago pa man ako nakauwi ay nasabi ko na sa kanila na a-attend sila dahil kasali ako sa honor roll. Sa katunayan ay ako ang salutatorian. E di bumiyahe tayo papuntang bayan. Hindi pwedeng hindi ka magmarcha sa pagtatapos mo. Sayang naman lahat ng pagsisikap mo, Gray. Isa pa, kailangan mo ding makapagpasalamat ng personal kay Sir Ding. Hindi porket pinalis ka na niya, ay kakalimutan mo na rin lahat ng naitulong niya sa'yo. Sabi ni Tatay Tony na sinang-ayunan naman ni Nanay Eva. Araw ng Miyerkules ay masaya kong tinanggap ang medalya ko na sinabit sa akin ni Nanay Eva. Binati pa ako noon ni Jenny na siyang valedictorian. Salamat. Congrats din. Maiksing sagot ko bago nagbago ng tingin. Hindi ko siya kayang tingnan noon dahil ayokong mabasa niya ang nilalaman ng isip ko. Nakadesisyon na ako noon na kalimutan ang pag-ibig ko kay Jenny. Pagkatapos ng graduation ay nakita ko pa silang nag-usap ni Joseph. Masayang masaya sila noon. Bago pa man ako mapaluha sa nakikita ko ay tinawag ko na ang pamilya ko. Sinamahan nila ako sa bahay ni Sir Ding para magpasalamat. Malugod naman niya kaming tinanggap sa pamamahay niya. Binati niya ako sa nakuha kong karangalan at nagbigay ng konting halaga pang blowout ko. Salamat sa lahat ng tulong niyo, sir. Habang buhay ko pong tatanawing utang na loob. Sinserong sabi ko. Wala yon. Hangad ko ang tagumpay mo sa buhay. Sagot naman ni Sir Ding. Niyaya namin siyang kumain sa labas pero nataon kasi na pailis na siya noon kaya hindi na namin siya nakasama. Kumain kaming mag-anak sa isang mumurahing restaurant. Masayang masaya ako noon, Papa Van. Unang pagkakataon yon na makakasama ko ang pamilya ko sa isang masarap na salo-salo. Sinabi ko sa sarili ko na hindi na yon ang huli.
Kapag nakapagtapos ako ng kolehiyo at nagkaroon ng magandang trabaho, kahit araw-araw pa kaming kumain sa mga mahal na restaurant. Noong bakasyon ay muli akong sumabak bilang construction worker. Nanibago lang ako noon dahil 6 na taon ding hindi ko ginagawa ang mahirap na trabahong yon. Pero kailangan kong gawin yon dahil gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Iipunin ko ang sahod ko pang tuition. Nangako naman si Nanay Eden na susuportahan nila ako ni Tatay Tony. Nagtiis ako sa construction, Papa Van. Napakahirap pero mas malakas ang hangarin kong makaipon para sa kinabukasan ko at ng aking pamilya. Ang balak ko noon ay kahit 2-year course na lang para madali akong makahanap ng trabaho. Naawa na rin kasi ako noon kay Nanay Eden at Tatay Tony na tumatanda na sa pagtatrabaho. Higit 60 na sila pareho noon. Isang araw tulad ng dati ay abala kami sa construction. Kasama ko si Tatay Tony noon. 4 na palapag ang building na ginagawa namin. Nasa parteng 2nd floor na ang gusali noon. Si Tatay Tony ay kasalukuyang nagpapatong ng hollow block para makabuo ng pader samantalang ako ay nasa baba ng gusali. Tagapala ng sementong iaakyat sa taas gamit ang puli. Nasa ganoong kaming sitwasyon nung biglang nagkaroon ng komosyon sa taas kung saan naroroon si Tatay Tony. Ang tanda-tanda mo na, hindi pa pulido ang trabaho mo. Dinig kong sigaw ng mayabang naming foreman, si Mang Boni. Sigurado kong si Tatay ang sinesermonan niya dahil si Tatay na lamang ang matandang tauhan sa construction noon. Ayusin mo yung trabaho mo. Pinagtitiisan ka na nga lang dito. Pulpul kang matanda ka. Muling sigaw ni Mang Boni. Sumusobra ka na. Masyado ka ng bastos. Galit na rin sigaw ni Tatay. Marahil ay napuno na rin ito sa kabastusan ng aming foreman. Ba't sinasagot mo akong gago ka? Umalis ka na nga dito. Wala ka namang pakinabang eh. Sayang ang pasahod sa'yo. Isama mo na yung anak mo. Sigaw niya. Sa mga narinig ko, hindi ko napigilan ang galit ko. Patakbo akong umakyat ng 2nd floor. Oh, ayan na palang anak mo eh. Umalis na kayo. Sakit kayo sa ulo, sabi niya. Magdahan-dahan naman kayo sa pananalitan niyo sa tatay ko. Pwede niyo namang sabihin sa maayos na paraan. Kalmadong sabi ko sa tabi ni Tatay. Inaawat niya ako noon pero hindi ko siya pinansin. Huwag mo na nga akong pangaralan. Pinagtitiisan ko lang yung tatay mong senior citizen. Ang bagal-bagal na ngang kumilos. Hindi pa pulido ang trabaho. Walang silbi. Tuloy niya. Bastos naman pala talaga kayo eh. Kayo ang walang silbi. Ang yabang mo, puro utos lang naman ang ginagawa mo. Sigaw ko. Gago ka. Tingnan natin kung sinong walang silbi ngayon, sabi niya sabay dampot ng isang malaking bakal na tubo. Nahintatakutan ako noon na paatras. Pero napakabilis ng mga pangyayari, Papa Van. Malakas niyang inihampas ang kahoy patama sa ulo ko. Napapikit na lamang ako sa takot. Inasahan ko na ang sakit na dulot noon pero makaraan ng ilang segundo ay wala kahit na anong bagay na tumapo sa ulo ko. Dahan-dahan akong nagmulat ng mga mata. Nakatayo pa rin si Mang Boni sa harap ko. Hawak-hawak pa rin niya ang malaking tubo. Kitang-kita ko ang pagtulo ng dugo buhat doon. Tulala si Mang Boni noon habang nakatitig sa paanan ko. Dahan-dahan kong sinundan ng kanyang tingin at
Noong masilayan ko ang nasa paanan ko ay halos mawalan ako ng ulirat. Si Tatay Tony. Nakahandusay sa sahig. Umaagos ang dugo mula sa ulo nito kasabay ng pangingisay. "Hayop ka! Anong ginawa mo sa tatay ko?" sigaw ko. "Hindi ko sinasadya." Puno ng pagsisising sabi ni Mang Boni bago siya kumaripas ng takbo. Hindi ko na siya inintindi. Mabilis kong dinaluhan si Tatay Tony na noon ay hindi na gumagalaw. "Tay, gising tay," hagulgol ko. Inihiga ko siya noon sa aking kandungan. Agad namang lumapit sa amin ang mga kasamahan namin sa trabaho. Isa sa kanila ay pinulsuhan si tatay. "Nako, wala nang pulso," malungkot na sabi niya. "Hindi, buhay pa ang tatay. Buhay pa siya," sigaw ko pero nagulantang ako nung may lumabas na dugo mula sa kanyang ilong at tenga. Muli siyang pinulsuhan ng mga kasama ko pero puro iling lang ang sagot nila sa akin. "Wala na talaga, Gray. Patay na si Mang Tony," sabi niya. Napayakap na lang ako noon kay Tatay Papa Van habang humahagulgol. Pinagtulong-tulungan naming iuwi noon sa bahay si Tatay Tony. Hindi magkamayaw sa pag-iyak noon si Nanay Eden. Noong malaman niya ang pangyayari ay galit na galit siya sa akin. "Ikaw ang pumatay sa tatay mo. Matapos ka naming kupkupin, eto pa ang igaganti mo sa amin?" Puno ng hinanakit na sigaw niya. "Hindi totoo yan, Nay. Hindi ko ginusto ang nangyari kay tatay," hagulgol ko. "Sinalo niya ang dapat ay kamatayan mo. Kasalanan mo to. Sana ikaw na lang ang namatay," sabi niya. Hindi ako makaimik noon. Masakit para sa akin ang mga sinabi niya pero mas nasasaktan ako sa katotohanang pati sarili ko sumasang-ayon sa paratang niyang yon. Ako. Oo. Ako ang pumatay sa taong nagbigay sa akin ng pamilya. Pinagsisihan ko ang araw na kinupkup ka namin. Sana hinayaan na lang kita sa basurahan nung iniwan ka ng nanay mo. Salot ka. Salot. Lumayas ka dito. Hindi ka namin kailangan, sigaw niya. Pati si Eden ay galit din sa akin at ako ang sinisisi sa pagkamatay ni tatay. Kahit atubili ay sinunod ko si nanay. Ayaw kong madagdagan pa ang bigat sa dibdib niya. Kinuha ko lahat ng gamit ko. Marami ng tao noon sa bahay para makiramay. Awang-awa sa akin noon ang mga katrabaho ko pero tulad ko ay pinili na lang nilang tumahimik para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Tumuloy ako noon pansamantala sa bahay ng kaibigan kong si Goryo, na kabaryo din namin. Ayoko namang umalis na hindi pa naililibing ang tatay Tony ko. 3 gabi lang siyang pinaglamayan. Nagkasya na lamang ako sa pasilip-silip sa di kalayuan habang tahimik na umiiyak. Wala kang kasalanan dun, pre. Huwag mong sisihin ang sarili mo, sabi ni Goryo habang kami nakatayo sa di kalayuan sa bahay. Hindi ko na alam, tol. Pakiramdam ko, napakasama akong tao. Kung alam ko lang na ganun ang mangyayari, hindi na sana ako nakialam. Kasalanan ko nga talaga, sagot ko. Maliliwanagan din sila. Hayaan mo muna sila ngayon.
payo niya patungkol kay Nanay Eva at sa kapatid ko. Sana nga tol, alam ng Diyos na mahal ko si tatay. Hindi ko ginusto ang nangyari kay tatay. Sana nga, ako na lang ang namatay. Lumuluhang sagot ko. Hanggang sa huling hantungan ni tatay ay nanatili ako sa malayo. Tahimik lang akong umiiyak. Noong makaalis ang mga tao sa sementeryo at saka ako lumapit sa kanyang libingan. Tay, humihingi po ako ng tawad sa nangyari sa inyo. Maraming salamat sa pagligtas niyo sa akin. Ramdam na ramdam ko po kung gaano niyo ako kamahal. Kahit hindi niyo ako tunay na anak, naging tunay na ama naman kayo sa akin. Mahal na mahal kita, tay. Magpahinga ka na. Lumipas man ng panahon, alaala ay naroon sa isip mo, sa puso mo, hanggang sa kailanman. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng alaala sa buhay mong taglay. Alam niyo ba na ang broadcast quality ng Barangay Love Stories Tugigaraw ay nasa pangangalaga ni na Engineer Rodel Contillo, Engineer Reggie Dayag at Chief Engineer Rodel Dumapal ng Audio Quality and Editing Department at Miss Florence Reyes aka Mami Mili, ang Barangay 89.3 Program Director. Dahil sa kanilang galing, nagiging mas kaabang-abang at nakakawili ang Barangay Love Stories Tugigaraw. 2 araw matapos ang libing ay lumapit ako kay nanay pero gaya ng dati ay pinagtabuyan niya ako. Kaya wala akong nagawa kundi tuluyang umalis sa lugar na yon. Nagpunta ako dyan sa Tugigaraw, Papa Van para maghanap ng trabaho. Si Bert ang nagsuggest sa akin na mag-security guard. Tapos naman anya ako ng high school kaya madali lang akong makapasok. Inirekomenda nga niya ako sa isang security agency na agad naman akong kinuha. 1 week ang processing ng papers ko. Pagkatapos noon ay pwede na akong magsimula ng trabaho. Ang ikinaganda pa noon ay may quarters ang mga kagaya kong security guard. Magbabayad lang kami ng tubig at kuryente. Na-assign ako sa isang hotel, Papa Van. Lagi akong naka-duty ng gabi dahil nung nagbigay ng schedule ang boss namin ay nagboluntaryo akong mag-night shift. Tuwang-tuwa noon ang karelyebo ko dahil hindi daw siya mahihirapan. Masayang-masaya din ako noon dahil ibig sabihin noon ay pwede akong mag-aral sa araw. 1 buwan na ako sa trabaho nung mag-umpisa ang enrollment. Kumuha ako ng kursong Business Administration sa isang pampublikong eskwelahan. Mahirap ang sitwasyon ko noon pero nagbibigay na lamang sa akin ng lakas ng loob ang hangaring makapagtapos ng pag-aaral. Makahanap ng magandang trabaho at makabawi man lang sa mga taong kumupkop sa akin. Hanggang noon, Papa Van, ay galit pa rin sa akin si Nanay Eva pero kahit kailan,
Hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Marami akong nakilala dito sa syudad. Isa na doon ang katrabaho kong si Martina. Si Martina din ay front desk clerk na sa gabi din nagtatrabaho. Dahil tulad ko ay nag-aaral din sa araw. Naging malapit kami sa isa't isa ni Martina. Mabait kasi siya. Lagi kaming magkausap kapag ganong wala na kaming guest sa lobby. Hindi ka ba nahihirapan? Ako, kapag nasa klase, lagi akong inaantok. Kwento niya habang nakapangalumbaba sa desk niya. Nahirapan din pero kailangan kong makatapos para sa mga pangarap ko. Sagot ko. Ang lalim mo ha. Ano bang pangarap mo? Tanong niya. Simple lang. Ang hindi mamatay na mahirap. Di ba nga, sabi nila kapag pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yon. Pero kapag namatay kang mayaman, yun ang kasalanan mo. Natatawang sabi ko. Natawa din noon si Martina. Lagi kaming ganoon. Inaaliw namin ang aming mga sarili para hindi makatulog. Marami akong nalaman tungkol kay Martina. Tulad ko, mahirap din lang ang buhay nila. Pagsasaka ang kinabubuhay ng pamilya niya sa baryo. Panganay siya sa 4 na magkakapatid at ang nanay niya ay sakitin pa na mas lalong nagpapahirap sa kanila. Ganyan lang ang buhay. Ika nga parang gulong. Minsan nasa ilalim, minsan naman nasa ibabaw. Malay mo, naghihintay na ang pwesto natin sa ibabaw. Sabi ko sa kanya. Napangiti noon si Martina. Natutuwa ako kapag nakikita ko siyang masaya. Para bang kaligayahan ko ang kaligayahan niya. Sa paglipas ng araw ay hindi ko napigilang mahulog ang loob ko kay Martina. Umiibig ako sa kanya, Papa Van. Bukod kasi sa maganda ay napakabait din niya. May mga pagkakataon na sinasali pa niya ako sa mga baon niyang merienda, bagay na labis kong na-appreciate. Isang taon na ako sa trabaho nung magtapat ako kay Martina. Noong masiguro ko kasing umiibig ako sa kanya ay hindi na ako nagdalawang isip na magtapat. Ayaw kong mangyari na naman ang karanasan ko kay Jenny. Alam mo naman ang policy, bawal ang magkarelasyon dito, sagot niya sa akin. So sinabi mong kapag hindi sana bawal ay gusto mo rin ako? Nakangiting tanong ko. Well, mabait ka naman. Di ka naman mahirap mahalin. Ganito na lang, pag-iisipan ko muna. Nakangiti ring sagot niya. Masayang masaya ako noon, Papa Van. Dahil kahit hindi pa opisyal ang aming relasyon ay nakakasiguro na akong mahal din ako ni Martina. Ito na naman ang puso. Mabilis na dumaan ang mga buwan, araw at taon. Naunang nagtapos si Martina. Nagtuturo na siya nung magtapos naman ako ng koleyo. Nobya ko na siya noon. Hanggang ngayon ay naalala ko pa ang araw ng pagtatapos ko. Mga katrabaho ko noon ang kasama ko, Papa Van. Iyak ako ng iyak noon. Pinagtatawanan nga nila ako. Masaya lang ako kasi sa wakas, nakapagtapos din ako. Lumuluhang paliwanag ko. Naalala ko noon si Tatay Tony. Napatingin ako noon sa kalangitan habang sinasambit ko ang aking pasasalamat sa kanya.
Oo na. O ano? Pasyat ka na tol? Kantyaw sa akin ni Marco na katrabaho ko. Nung gabing ngayon, Papa Van, ay nagkayayaan kaming mag-inuman. Siyempre kasama ko noon ang sexing GF ko na si Martina. Isang buwan matapos ang graduation ay nagpaalam ako ng maayos sa trabaho. Makalipas ang isang linggo ay napasok ako sa isang lending company. May kalakihan na noon ang sahod ko kaya nakakapag-ipon na ako ng konti sa bangko. Sa unang sahod ko ay bumili ako ng mga groceries. Pinadala ko lahat yon sa bahay. Hindi ko pinaalam na ako ang nagbigay noon. Ganon nga ang ginagawa ko sa tuwing sumasahod ako, Papa Van. Isang taon na ako sa trabaho nung mag-propose ako ng kasal kay Martina na agad naman niyang tinanggap. Gusto ko, kasama natin ang pamilya mo sa kasal natin, sabi niya sa akin. Alam niya kasing magpahanggang sa mga sandaling yon ay hindi pa ako nagpapakita sa kanila. Sinang-ayunan ko naman ang sinabing yon ni Martina. Kaya pagsapit ng weekend ay bumiyahe kami pa uwi ng Isabela. Hindi ko inaasahan ang pangyayari, Papa Van. Dahil nung makita ko ni Nanay Eva ay agad niya akong niyakap ng mahigpit. Miss na kita, anak ko. Ang tagal mong nawala. Hagulgol niya. Hindi na ako nakapagsalita noon sa labis na kaligayahan. Nung may masmasan ay pinakilala ko sa kanila ni Eden si Martina. Agad nagkasundo ang tatlo. Makalipas ang 6 na buwan ay nagpakasal na kami ni Martina. Simple lang ang kasal. Ang sabi nga ng asawa kong si Martina ay ang importante ay ang pagsasama namin. After a year, isinilang ni Martina ang panganay namin. Lucky charm ang baby girl namin kasi nung sumunod na linggo matapos siyang may panganak ay na-promote ako sa trabaho. Nitong nakaraang Pasko, Papa Van, ay nagkaroon kami ng alumni homecoming. Muli kaming nagkita-kitang magbabarkada noong high school. Si Bert noon ay isa ng pulis. May asawa na rin at isang anak. Muli ko ring nakita si Jenny. Makalipas ang higit 10 taon. Ganap na doktor at ang ganda-ganda pa rin niya. Slim ang katawan at tingin ko lalo siyang gumanda ngayon kaysa noong kabataan niya. Dalaga pa rin siya noon pero nalalapit na rin ang kasal nila ni Joseph na isa ng businessman. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Papa Van. Kung mapapansin mo, hindi ako masyadong gumamit ng pangalan ng lugar. Kasi ayokong masyadong obvious sa mga taong involved na may kanya-kanya ng buhay. Sana kahit papano, Papa Van, ay nakapag-iwan ako ng aral sa mga masugid na taga-subaybay ng Barangay Love Stories Tugigaraw. Salamat, Papa Van, sa pagbibigay ng pagkakataon na makapagbahagi ng aking karanasan sa buhay at pag-ibig. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Ray. Lumipas man ng panahon, ala-ala ay naroon sa isip mo, sa puso mo, hanggang sa kailanman, kwento ng pag-ibig at ng buhay ay
pagsikat ng araw, pag-ikot ng mundo, buhay mo'y tuloy sa pagtakbo. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot, sa ala-alay masinop na inipon. Pakinggan mo sigaw ng iyong puso, ang diwa ay hayaang maglakbay. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng ala-ala sa buhay mong taglay. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot, sa ala-alay masinop na inipon. Pakinggan mo sigaw ng iyong puso, ang diwa ay hayaang maglakbay. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng ala-ala sa buhay